Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Pedro Calungsod, ang pangalawang Pilipinong martir at naging banal. Tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil may kababayan natin na nagpakita ng tapat na pananampalataya at pag-aalay ng sarili sa Diyos. Tayong lahat din sa ating bansa, tinatawag tayong maging mas banal, maging mas malapit sa Diyos. Ang mahalin natin ang Panginoon ng buong isip, puso at kaluluwa. Hanggat hindi natin minamahal ang buong buo ang ating Panginoon, tayo magpapabalik-balik, hindi natin maiiwan ang kasalanan. Kaya naman tayo magpatulong sa panalangin ni San Pedro Calungsod, naway mabuhay tayo ng tapat sa ating pananampalataya kamukha niya. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y naging makasarili at kinalimutan natin ang ating kapwa. Minin natin ang mga panahon ng ating pagkakasala. Tayo magpakumbaba para minsan pa makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap ang martir na si San Pedro Calungsod. Ipagkaloob mong kami nagdiriwang ngayon sa kanyang tagumpay ay makapanatiling di natitinag na mga kumakalaban. Pakundangan sa iyong pagkukop sa amin araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pinasasalamatan kita, Panginoon ko at Hari. Pinupuri kita, aking Diyos at tagapagligtas. Pinupuri kita sapagkat ipinagtanggol mo ako at inalalayan. Iniligtas sa kamatayan, sa bitag ng dilang makamandag, at sa mga labing lumilikha ng kasinungalingan. Tinulungan mo ako laban sa aking mga kaaway. Sinaklolohan mo ako alang-alang sa iyong habag at banal na pangalan. At iniligtas sa mga ngipin ng mga nag-aabang upang ako'y lamunin. Sa mga kamay ng mga naghahangad, kumitil ng aking buhay, at sa maraming kagipitang aking kinasuungan. Iniligtas mo ako sa apoy na nasa aking paligid, sa gitna ng apoy na hindi naman ako ang nagpaningas. Hinango mo ako sa kalaliman ng bangin ng kamatayan. Iniligtas mo ako sa dilang marumi at sinungaling na nagpaparatang sa akin sa harapan ng hari. Ang buhay ko'y nabingit sa kamatayan, ang kaluluwa ko'y nasa labi ng Seol. Naliligid ako ng mga kaaway
at wala isa mang tumulong sa akin. Naghanap ako ng saklolo, ngunit ako'y nabigo. At naalala ko, Panginoon, ang iyong pagkahabag at ang iyong mga gawa mula pa sa pasimula. Tinutulungan mo ang mga matyagang umaasa sa iyo at inililigtas mo sila sa mga kuko ng kaaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ang buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang nagtitiis sa mabuti inuusig, tagapagmana ng langit. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis-labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino man naglilingkod sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bakit sa tingin niyo po, ayaw na ayaw ng Diyos sa kasalanan? Why does God hate sin so much? Ito po ang sagot. Kaya ayaw na ayaw ng Diyos sa kasalanan. Kaya kinamumuhian ng Panginoon ang masama. Ito ay dahil mahal na mahal niya tayo. Remember that. Understand that. God hates sin so much because He loves us so much. Sin is a silent killer. Ang kasalanan po ay isang tahimik pumapatay sa ating mga kaluluwa. Kung ang kanser po pumapatay sa ating katawan, ang kasalanan ang pumapatay sa ating loob, sa ating puso, kaluluwa, sa ating mga relasyon. Tanong ko po ito sa inyo. Kapag may kanser yung minamahal mo, gusto mo ba yung kanser? Mahal mo ba yung sakit? Di po ba hindi? Masaya ka ba na may kanser yung minamahal mo? Di po ba hindi?
Kapag may cancer yung minamahal mo, kanino ka galit? Doon sa minamahal mo, doon sa cancer? Doon sa cancer. Hindi po ba? Galit ka doon sa sakit kasi sinasaktan niya, pinapatay niya yung minamahal mo. Amen? Ganyan din po sa Diyos. Ayaw na ayaw ng Diyos ang kasalanan kasi pinapatay tayo nito. Tayong mga anak ng Diyos. Tayong mga minamahal ng Panginoon. At ito po ang pinapaliwanag ni San Pablo sa unang pagbasa. Sa sulat niya sa mga tao ng Roma, sabi niya, Saint Paul said, through one man, sin entered the world. Through sin, death. Ang kasalanan ni Adan ay parang pong virus pumasok sa puso ng tao. At simula noon, lahat tayo tinamaan. Lahat tayo nahawa na sa sakit na ito. Pero hindi po nagtatapos dito ang kwento. Sabi rin po ni San Pablo, if death came through one man, life came through one man, Jesus Christ. Kaya nga, kung si Adan ang nagbukas ng pintuan para tayo magkaroon ng sakit, si Kristo, siya naman po ang gamot na walang side effect para sa atin. So it is important to remember, sin is our spiritual cancer. It does not hurt right away, but it will surely heal us. Mag-ingat po kayo sa kasalanan. Maaaring di ka pa pinapatay nito, pero di mo lang napapansin. Inuunti-unti ka nito. Amen? Sa umpisa pa lang po ng kasalanan, maaaring sinasabi niya sa iyo, okay lang, konti lang, maliit lang naman, sige na. Pero, di ba, ganyan nag-uumpisa ang cancer? Inuunti-unti ka, maliit, lumalaki, hanggang too late na. Kapag nagkakasala ka at paulit-ulit ka sa iyong pagkakasala, mapapansin mo, nawawalan ka ng saya, nababawasan ka ng gana, nawawala din ang peace of mind mo. Hanggang isang araw na lang, ubos ka na sa iyong loob. My dear friends, sin promises pleasure, but it pays in pain. Sin starts as a thrill, excitement, but it ends in a trap. Sa umpisa, masarap, pero magtatapos yan sa hirap. Tanong ko po sa inyo, kung alam niyo po, merong kakaunting lason, yung tubig na iinumin niyo, iinumin niyo pa po ba? Di ba hindi na? Kung alam mo, may maliit na langaw, yung pagkain kakainin mo, kakainin mo pa rin ba? Di po ba hindi na? Kahit nakakaunti lang yan, masama pa rin yan. Kahit nakakaunting lason yan, lason pa rin yan. Kahit nakakaunting dumi yan, dumi pa rin yan. Ang kasalanan na maliit, kasalanan pa rin. At basta't kasalanan, yan ay ang daan natin sa kamatayan. Kaya bakit ka magpapatuloy sa pagkakasala mo kung yan ang magiging dahilan ng kamatayan ng iyong kaluluwa? Iwan mo na yan, magsisi ka na, magbalik loob ka sa Diyos. Amen? Kahit na ang dami po sa inyo, pinagdarasal na, sana mamatay ng mga kurap. Hindi nyo na po kailangan naisin yun. Hindi nyo na po kailangan pagdasal yun kasi ang pagnanakaw, kasalanan, at sigurado, mamamatay ang mga yan. Huwag nyo nang ubusin yung inyong lakas sa kakaisip sa kanila. Hindi naman natutulog ang Diyos eh. Hindi po ba? Pagdasal mo kapatid, ikaw, huwag kang maging kamukha nila. Amen? Pagdasal mo kapatid, na ikaw, maging matatag ka, malakas ka, kahit na sa kakaunting tukso, kakaunting kasalanan, para hindi maging lason yan ng kaluluwa mo. Amen? Kaya nga, ang tanging sagot po sa problema ng kasalanan ay grasya ng Diyos. Ask for the grace of God to fight sin. Ask for the grace of God to bless the sinners so that they can be converted, to be transformed. Yan yung mas magandang dasal at panalangin. Kasi nilalamon ng grasya ang kasalanan. Grace swallows up sin. At ang manggagamot po ng ating kaluluwa ay ang ating Panginoon. Pray for sinners to Jesus. Ask Jesus to cure the sinners from their sins.
Because Jesus is the cure that reaches the root of sin. Hindi po sapat yung self-help. Hindi po sapat na sabihin natin sa iba, magbago na kayo. O sabihin mo sa sarili mo, magbago ka na. Magbabago na ako. Ang tunay na lunas ay pag tayo ay nabubuhay kay Kristo at pag si Kristo ay nabubuhay sa atin. Yes, it is good. Remind other people to live a holy and good life. And yet, without God, without Jesus, it will be impossible to be righteous. Amen? Kaya nga po, kapag kayo'y natutukso, kapag kayo ay nadadapa sa kasalanan, itong sabihin niyo, itong dasalin niyo, say, I am saved by the righteousness of Christ. Natutukso ka man na kumupit, manood ng malaswa, magmura, magsinungaling, maging matakaw, ganid. Bago mo gawin yan, magdasal ka muna. Say in prayer, I am saved by the righteousness of Christ. Kung si Adan, siya pong nagpapasok sa virus ng kasalanan. Si Jesus po ang nagbibigay sa atin ng divine chemotherapy. Yan po ang kanyang krus. Tuwing nagsisisi tayo, tuwing nagkukumpisal tayo, tayo binabalik ng Diyos sa Kanya. Para tayo ba ay dumadaan sa spiritual healing session. Maaring masakit minsan kasi lumalayo ka, iniiwan mo, nakasanayan mo. Lalong-lalo na, ang hirap kasi tinatanggal mo yung iyong pride, inggit, galit. Pero pagkatapos naman, gumagaan ang iyong kaluluwa. Di po ba? Isang tulong po para malabanan mo yung kasalanan mo ay yung palagi kang maging mulat at handa sa tukso. Yan naman po ang sinasabi ng Ebanghelyo. Be dressed for service, keep your lamps burning. Because blessed are those servants whom the master finds awake when he comes back. Tingnan niyo po mga kapatid, may pagpapala sa paghahanda. Stay awake. Ibig sabihin, do not let sin numb you. Ang kasalanan po kasi, para bang anesthesia ng ating kaluluwa. Kapag nagkakasala ka, minamanhid niyan ang iyong puso, ang iyong konsensya, ang iyong kaluluwa, hanggang wala ka nang maramdaman. Di ka na nahihiya. Ginagawa mo yung kahiyahiya, pero wala lang sa iyo. Mag-ingat po kayo. Kapag nasanay na kayo sa kasalanan, nawawala ka na ng hiya. Nawawala ng iyong takot sa Diyos. Yan ang pinaka-nakakatakot. Di po ba? Kasi kapag wala ka ng takot sa Diyos, nagagawa mo na yung katakot-takot. Kaya sabi po ni Jesus, keep your lamps burning. How? Through prayer, confession, gratitude, and humility. Kung gusto mong manatiling buhay ang iyong kaluluwa, huwag mong hahayaan na mamatay ang liwanag ng Diyos sa puso mo. Nananatiling nag-aapoy, nagliliwanag ang presensya ng Diyos sa ating loob kapag tayo bumabalik sa banal na misa. Kapag nakikinig tayo sa Kanyang salita at inuunawa natin ang kagustuhan ng Diyos. So understand, God's hatred to sin is rooted in His love for you. Hindi ikaw ang kinamumuhian ng Diyos. Kinamumuhian niya yung kasalanan mo. Sana naman, kamuhian din natin ang ating mga kasalanan. God does not hate sin because He wants to punish you. He hates sin because He wants to protect you. Para lang yung mga magulang, di po ba? Ayaw nila sa droga dahil gusto nila maging masaya, matagumpay ang kanilang mga anak. Dahil alam na mga magulang yung droga, yung maninira sa buhay ng kanilang mga anak. Di po ba? Kaya mga kapatid, kapag sinasabi ng Diyos sa iyo, wag. Ang ibig niya sabihin, anak, wag mo naman saktan ang iyong sarili. Kung akala mo, hindi nakakasakit ang kasalanan mo sa iyo, sinasabi ko sa iyo, kapatid, nagkakamali ka. There is no good sin. Wala pong mabuting kasalanan. Amen? Hindi lahat ng naiisip mo, tama. Siya lang ang tama. Siya ang Diyos. At siyang makakapagsabi sa iyo, anong tama sa mali, mabuti sa masama. Pakinggan mo siya. Sundan mo siya. Hindi ka magkakamali. Magtatagumpay ka. Sasaya ka at magiging payapa ka. Amen? So today, my dear friends, I invite you to check your heart.
Suriin niyo po ang iyong puso. Is there something growing silently inside of you? Don't wait it to spread. Run to the divine healer. Because only Jesus, who died for you, can heal that disease in your soul that is killing you. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Baka nakalimutan niyo po. Nagpakamatay siya. Inalay niyang sarili niyang buhay sa krus para ikaw ay maligtas. Para ikaw ay mapatawaran sa iyong kasalanan na pumapatay sa iyong kaluluwa. Sana naman, mas mahalin mo ang Diyos para maiwan mo yung pagmamahal mo sa iyong kasalanan. Alam ko po marami sa inyo, dahil nakasanayan na, yung kasalanan na yan, mahal na yung kasalanan. Yan ang problema. It is because you love sin so much that you have developed this hatred to God. Baliktarin po natin. Let us rectify our attitude, our hearts. Love God more so that you can let go of your love of sin. Love the Lord more so that you can hate more sin that kills you. Let your love for God be greater so that you can avoid sin. Mga kapatid, God doesn't want you just to survive. He wants you to live fully, joyfully, and eternally. So stay awake, stay clean, stay close to God. Dahil ang pinakamagandang kalusugan ay ang isang malinis na kaluluwa. Amen. Habang nilalapit natin ang mga kahilingan sa dambana ng Diyos, sinihiling natin ang lakas ng pananampalataya upang makasunod sa kanyang kalooban tulad ni San Pedro kalungsod. Buong lakas loob nating wikain, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Simbahang Katoliko nawa sa pamumuno ni Papa Leon, ika-14, ay maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa masundan ng mga kabataan ng halimbawa ni San Pedro kalungsod na tinawag na maging banal at asinugong bayani ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga katekista tulad ni San Pedro kalungsod ay piliing maging matapang sa pagharap sa mga pagsubok sa pagpapahayag ng pananampalatayang Katoliko. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, tulungan mo kaming piliin na maging matapang sa pagpapahayag ng pananampalataya, sapagkat kami iyong tinawag na maging banal at sinusugong maging bayani ng pananampalataya tulad ni San Pedro kalungsod. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinanghawakan ni San Pedro Calungsod hanggang dumanak ang dugo niya sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Pedro Calungsod ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y namatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, o hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan ng nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok. Sa iyong martir na si San Pedro Calungsod, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kamukha ng Diyos, tayo ay magalit sa kasalanan. Huwag doon sa nagkakasala. Dahil ang kasalanan ay parang kanser, pinapatay ang kaluluwa, ang buhay ng isang tao. Kaya galit na galit ang Diyos sa kasalanan dahil pinapatay ng kasalanan ang minamahal ng Diyos. Kaya imbis na pagdasal mong mamatay yung nagkakasala, pagdasal mo na mamatay yung pagnanais niya sa pagkakasala. Kaya hindi maiwanan ng isang makasalanan ng kanyang kasalanan ay dahil nakasanayan niya ito at pag ito ay paulit-ulit niyang ginagawa, nagiging ugali na niya ito at karakter niya ito. So instead of praying for the death of the sinner, please pray for the death of their desire for sin. Also pray for the grace of God, because grace swallows up sin. It is only to the grace of God that we can be transformed and converted from sin. Kung kayo po ay nahihirapan na baguhin ang iyong sarili, iwanan ang iyong kasalanan, ito po ang ating assignment at dasal. Sabihin niyo, I am saved by the righteousness of Christ. Ako ay nililigtas ng grasya ni Kristo. Pagdasal niyo din po yung mga korap na politiko, kontraktor, naway balutin sila ng grasya ng Panginoon. Mga kapatid, ang taong nagkakasala ay kawawa. Pero tayo magiging malaya lang sa tulong at grasya ng Diyos. Pagdasal natin ang bawat isa. At hingin din po natin ang dasal ni San Pedro Calungsod
ang pangalawang martir, ang pangalawang banal, santong Pilipino. Naway makamtan natin ang isang bansa na may takot sa Diyos at may tunay na pagmamahal sa kanyang kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Yes.